Mama, alam mo ba, ako ang top 1 sa klase namin ngayong quarter. Hanga sa akin ang lahat ng mga kaklase at teacher ko. Wow, anak, ang galing-galing Chris, mo naman. lalo kang gumagwapo ah. May girlfriend ka na ba? Palagi kasi sa akin tinatanong ni na mama at papa kung may girlfriend ka na. Wala pa te. Hindi pa ako interesado sa mga ganyan. Sa ngayon, focus muna ako sa career ko. Diyos ko naman, Chris. 24 years old ka na at kahit kailan wala ka pang pinapakilala sa aming babae or kahit naging crush man lang na babae. Baka naman lalaki ang type mo, hindi kaya? Grabe ka naman te. Lalaki ako no. Straight na straight ako. Hindi ako pumapatol sa bading. Nagkataon lang talaga na hindi pa ako interesado sa mga babae. Uy, Chris, huwag kang matatakot sa sasabihin ko ah. Kanina pa kasi sa'yo nakatingin yung babaeng matanda at yung kasama niyang clown. Ha? Oo nga no. Baka naman ang pupugian lang sa akin. Huwag ka na nga mag-alala dyan, te. Sanay na ako sa mga ganyan tao. Kahit saan naman ako magpunta, may mga tao talagang nakatingin sa akin na huli ko. Sige, CR lang muna ako ah. Diyan ka lang muna. Zebra? Karoo? Bungie. Ikaw ang matagal lang hinahanap ng anak ko. Sumama ka na sa amin. Si Cristo nag-text ah. Okay, sige. Walang problema. Excuse me, miss. Tapos na po ba kayo kumain? Lilinisan ko na po sana yung table nyo eh. Oo, tapos na ako. Miss, yung clown at matandang nakaupo dun sa harap namin kanina, palagi ba silang kumakain dito sa McDo? Opo. Actually, yung clown po na nakita nyo, siya yung clown kanina sa birthday party ng isang bata na naganap dito kanina 2 hours ago. Baka naisipan lang din po niyang kumain dito kasama yung mama niya after ng birthday party. Okay, sige, salamat. Grabe. Bakit kaya ang bigat ng pakiramdam ko ngayon? Buti nagising ka na.
Yung matabang lalaki na nakikita mo na yan, hinipnotize siya sa mata ng matandang babae kagaya mo. Kaya nakatulala na lang siya at araw-araw din siyang pinapasakan ng gamot sa katawan para hindi na gumana ang utak niya. Ako nga pala si Mary. 2 buwan na akong nandito. Yung lalaki na yun na nasa harap mo, nauna ako sa kanya. Nung unang dating niya dito, payat pa siya. Kasing payat ko. Pero dahil araw-araw siyang ini-injectionan ng gamot ng matanda, naging ganyan na siya kataba. Anong nangyari sa mukha mo? Anong ginawa nila sa'yo? Please sabihin mo sa akin kung anong ginawa nila sa'yo. Pinalak kunin ng babaeng matanda yung mukha ko para ilipat sa mukha niya. Kaya hiniwa niya ang mukha ko sa 2 gilid at sa baba. Pero biglang nagbago ang isip niya. Kaya tumigil siya at tinahi na lang muna yung mukha ko pansamantala. Dahil sabi niya sa anak niya na palaging naka-clown costume, sabay na daw sila magpapalit ng mukha. Kaya maghahanap daw muna sila ng lalaking may magandang mukha para yun yung magiging bagong mukha ng anak niya. At ngayon, sa palagay ko nahanap na nila yung lalaking yun. Ikaw yun. Yung mukha mo yung kailangan ng anak niya. Kukunin din nila yung mukha mo kagaya ng gagawin nila sa akin. Hindi maaari ito. Hindi ako makapaniwalang may mga ganyang klaseng tao. Hindi sila tao. Mga masasama silang aswang. Buti naman at nagising na kayong dalawa. Siguro naman sinabi na sa'yo ng babae mong kasama ang dahilan kung bakit ka namin dinala dito. Isipin mo na lang makakatulong ka sa anak ko na matagal lang nagdurusa sa kalagayan niya. Eto kasing anak ko na to, may sakit siya sa balat. Unti-unting naaagnas at nawawarak ang mga balat niya sa mukha. Kaya naisipan namin na palagi na lang muna siyang mag-clown costume at mag-makeup para walang makapansin sa kung ano pa talagang totoong itsura niya. Pero syempre, gusto rin namin maging normal ang mukha at buhay ng anak ko, kagaya ng normal na tao. Kaya naisipan naming humanap ng magandang mukha na ipapalit sa mukha niya. At salamat sa'yo, matutupad na ang matagal niyang pinapangarap. Nababaliw na kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa masama niyong binabalak sa amin. Iho, nakakatawa naman ang sinasabi mo. Ginagawa talaga ng lahat ng angkan namin to. Lahat ng angkan naming mga asawang. Kaya sorry na lang sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. May 3 araw pa naman bago namin kunin ang mga mukha nyo. Kaya kailangan magpakalusog kayo dahil kailangan din namin inumin ng sariwa ang mga dugo nyo para gumanda rin at bumata ang mga balat at katawan namin. Sa ngayon, papakainin ko muna yung anak ko dahil alam kong gutom na siya. Kukunin ko muna tong malusog na lalaki sa harap nyo. Naku, ano nang gagawin natin? Siguradong mamamatay na tayo nito. Huwag ka nang mag-alala. May plano ako. Nakita ko na nasa bulsa lang ng matanda yung susi sa kulungan na to. Sige na anak, simulan mo ng lantakan yan para lalo kang lumakas at bumata. Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Pupunta na kayo dito! Tulong! 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 Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Tulong! Pupuntahan ko muna sila anak. Kumain ka muna dyan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na!
problema niyong dalawa, ha? Yung kasama ko, bigla na lang nanginginig. Parang mamamatay na siya. Hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon. Kailangan sariwa pa ang dugo niya hanggang sa susunod na araw bago kukunin ang mukha niya at ilipat sa anak ko. Ilapit mo siya dito at i-injectionan ko siya ng gamot para mawala ang panginginig niya. Bilisan mo! Eto na. Nakuha ko na yung susi. Makakalabas na tayo. Tara. Mama. Mama, anong ginawa nila sa'yo? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko mahuhuli ko at mapapatay ko ang dalawang yon. Diyos ko, saan na nila tayo dinala? Bakit tayo nasa gitna ng kagubatan? Hindi ko rin alam kung saan lugar to. Pero tara na. Umalis na tayo ngayon bago pa nila tayo abutan dito. Hindi pa sila nakakalayo. Naaamoy ko pa sila. Ibigay mo na sa akin ang mukha mo. Takbo, Mari! Tara!
Huwag kang matakot sa akin. Tao din ako kagaya mo. Isa akong tao na nagiging lobo. Mukhang napatay ko na siya. Hindi ko akalain na may mga ganito palang klaseng nilalang sa gubat na to. Kinidnap niya po kami ng kasama kong babae. May iba pa po silang biktima dun sa bahay nila na nakatago sa dulo ng gubat na to. Yung nanay niya na iwan namin dun sa bahay nila na walang malay. Pero hindi ko alam kung buhay pa yung nanay niya. Alam ko ang bahay na yun. Pero hindi ko alam na may mga aswang palang nakatira dun. Ako na lang din ang pupunta sa bahay na yun para kunin at patayin ng nanay niya. Maaari na kayong umalis dito sa kagubatan ng ligtas. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa buhay ko. Walang anuman. Trabaho talaga naming mga lobo ang protektahan ang sinumang mga nilalang na nakikita naming nasa panganib sa gubat na to. Sige, mauuna na ako. Dadalhin ko na rin ang bangkay ng aswang na to. Chris! Niligtas ako ng taong lobo. Pinatay niya na yung aswang. Makakauwi na tayo ng ligtas. Salamat sa Diyos. Malaya na tayo. Uy kuya, andyan ka na pala? Saan ka nang galing? Oo, may surprise ako sa'yo. Ano naman yun? Tingnan mo tong nahuli ko. Mag-inang aswang. Pinatay ko na silang dalawa. Sa palagay ko, sila ang dahilan kaya namamatay ang mga hayop sa kagubatan natin. Naku, matutuwa si nanay niyan. Nabatay mo na yung mga salot sa gubat. Oo nga eh. Sige, iwan mo na kita dyan ha. Maghahanda lang muna ako ng mga kain natin. Buti nga sa inyong dalawa, mga peste sa mundo. Kapatid, kain na tayo. Kapatid. Sigurado ka bang magugustuhan ako ng ate mo? Kahit na ganito ang mukha ko? Maraming peklat? Ano ka ba? Wala naman yan sa peklat eh. May peklat o wala, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko dito sa mundong ibabaw. Nambobola ka na naman eh. Hindi ah. Chris! Ate, andyan ka na pala. Hi, Mary. Nice to meet you. Maganda ka pala talaga, lalo na sa personal. Thank you po, ate. Nice to meet you po. Alam mo ba tong si Chris? Never pa tong nagpakilala ng babae sa akin sa buong buhay niya. Akala ko nga bading na siya eh. Grabe ka ate ah. Pati ba naman yun sasabihin mo pa sa harap ni Mary? Joke lang. Ikaw naman hindi ka na mabiro. O siya, picturean ko na kayong dalawa ng magkasama para mapadala ko na kina mama at papa. Sigurado ako matutuwa yun na may girlfriend ka na. Sige ba? 1, 2, 3, smile!
sa mga umakit dito.